Hi mga karagkarag! Welcome back to my vlog. Isang maganda at maulan na araw sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. At ito na nga mga karagkarag, ang mga maulan na mga paintriga, mga paisyo ngayon na pinag-uusapan, pinagchichismisan ng mga active na mga chismosa at mga chismosa sa social media na kung saan simple ang minupusal fashion distraction look muna tayo dahil ako very distraction ngayon ang mga paintriga, mga karagkarag sa Miss Supranational Organization na kung saan may pabidding daw nagaganap sa mananalong sa corona sa taon na to. So, kalat na kalat to ngayon sa social media at talagang pinagpepestahan ito ngayon ng mga chismosa at mga chismosa na masasabi natin parang hindi na bago yung issue sa ganitong kalakaran bitaw sa Supra Organization. Dahil kung matandaan bitaw natin, nung nanalo bitaw yung panbato ng Indonesia nga, di man gyud kay ito siya gwapa, tapos mubo pa gyud kaayo siya, di ba? So, tapos siya yung nanalo sa corona, tapos pumutok yung pa-issue na yun nga, binili yung corona, talagang trigger galore yung mga kapitbahay natin sa pa-issue na yun na hindi totoo, na nanalo yung kandidata nila dahil nag-perform daw ng bongga, pero sa kabaliktaran, yun talaga ang kumakalat na pa-issue na may pa-under table na nagaganap between sa pamunuan ng Miss Supranational Organization at sa mga pan-national director. So sa taon na to mga karag-karag, pinag-uusapan talaga at ano ba, parang sumingaw bitaw yung baho na yung may-ari ng Miss Supranational Organization is naghahanap ng may pinakamataas daw na bidding sa posibleng winner sa taon na to. So hindi na ako magtaka mga karag-karag kung sakaling makurunahan ang pambato ng Indonesia, makurunahan ang pambato ng Thailand, at kung makurunahan bitaw yung mga kandidatang bit ng organisasyon, di ba? So sabi ng mga ibang beauty pageant lovers sa social media bitaw na kung saan pag manalo daw ang pambato ng Indonesia sa taon na to, so posible daw na siya yung may pinakamataas na bidding sa corona. So talagang kumilos daw yung national director nila dahil nakagawian na daw nila yung ganitong sistema sa Miss Supranational Organization, kaya lagi silang pasok din sa mga placement. Kung namamalayan ninyo or nababantayan ninyo kahit putyo-putyo yung beauty ng kandidata nila at hindi katangkaran, na hindi pang bitaw, pang prototype ng Miss Supra pageant, kaso talagang pasok lagi sa placement kasi nga may pa-under table daw nagaganap. So, para naman sa akin kasi nagbabago yung anyo ng bitaw beauty pageant. Dati nga wala mga pa-voting, 'di ba? Yung mga nakasanayan natin noon sa ating kabataan, yung Miss Universe talagang beauty, yung pagbabasihan, yung mga pa-advokasya. Ngayon sa henerasyong ito, kung mataas yung boto mo kahit hindi ka maganda, kahit hindi ka marunong sumagot sa tanong, pag matlakas ka sa fanbase, matlakas ka sa voting system, sa sistema ng botohan, so pasok ka pa rin, di ba? Kahit hindi mo deserve yung placement. So kawawa naman yung mga ibang kandidata na wala masyadong supporters, wala masyadong boto sa pa-online voting, kahit sabihin natin siya talaga yung angat, kaso nga ligwak ganon kasi nga laglag sa botohan. So sa Miss Supranational Organization, hindi rin ako magtaka kung yung mga kaganapan ngayon is, yun nga, may pabiding-biding sa corona, bakit pa sila nagpapageant? Nga naman jud ko, no? Yun yung magiging reaction ko. Kung napabiding lang sila, sana yung na lang, yung mga national director na lang yung pinapunta doon sa Poland, tapos latagan na sila ng malita-maleta, di ba? Mga check case na mga pera, na amin na yung corona, kami na yung bibili. Kaysa magpapagod pa sila ng mga kandidatang kawawa, di ba? Tapos, yun na pala. Oy, may pa, bidding galore na pa eksena. Ay, kapisti, oy. Diba? So, kawawa naman kasi yung mga ibang kandidata, mga karag-karag na lumaban ng patas, di ba? Yung mga kandidatang mabasa sa social media kahit hindi nila deserve na iba. Kaso nga, dahil sa kalakaran ngayon, yung sa mga ganitong bayaran ng corona, ay, yan ang sila magpapwede pa dyan sa pulan. Uy, kung may unana naman di ay. Makabuang ba? Nung naano ko talagang balita, bitaw ko, ay, wala no eh. Si Inday Katrina natin, ay naku dahil Inday Katrina, rampa ka na lang dyan, enjoy your moment sa pulan. Magdala ka ng snow, pabalik ng Pinas. Kasi nakakadismaya yung mga ganitong pabalita. Sabihin man natin hindi totoo, nasa sa atin na yan kung maniniwala tayo hindi. What if kung totoo nga, di ba? What if kung yun nga, may napipili ng winner dahil may mataas yung bids ba? Oy,
mataas yung binigay ng organisasyon sa bansa nila para sa koronang to. Agoy, natagak, agoy. Matagak, kaning katabian dyan yung kuragan. So, yun yung magiging reaction ko mga karag-karag. So, sana maging malinis yung resulta sa taon na to sa Miss Supra. Mas nagagandahan ako sa mga noong nakaraang mga dekada bitaw sa pagpili ng winner sa organisasyon. Like nung nanalo si Mutya Datol, di ba? Talagang deserve. Pero sa taon na to, habang tumatagal ang beauty pageant, lalong naging mabaho yung reputasyon ng mga organisasyon dahil dito nga sa mga ganitong sistema. Ayawan ko sa inyo mga karag-karag kung ano yung magiging reaksyon ninyo. Sana manalo yung deserve na winner sa Corona sa Miss Supra National 2026 at koronahan talaga ng Miss Supra organisasyon yung kandidatang siya yung dapat sa Corona. Hindi yung may pa-under table na nagaganap kahit puryagaba yung dagway. Thank you for watching. See you in my next vlog. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe Kuragan-Karag and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest kaganapan at lit na intriga sa mundo ng beauty pageant. And thank you for watching. See you in my next vlog. Bye-bye!